So yun, okay KJX, kamusta tayong lahat at may nakita lang ako dito kay Rover, no? Kasi nakita ko BlackRock sells 102 million, no? Worth of Bitcoin. So may 800,000 pa pala. So ngayon, paano mo ito ma-confirm? Kasi kung titingnan natin, wala namang source, di ba? So pwede mong puntahan to. Ako tinitingnan ko yan sa Soso Value. So ayan, sa Soso Value, tapos pupunta ako dito sa USBTC Spot ETF. Dito natin makikita yung mga yan. Daily net inflow, dito naman 147.37 million as of January. 'Di ba? Updated, completed. Sabi nilang ganoon. Sino ba yung mga nagbenta ng Bitcoin? So ito, si BlackRock and si Fidelity. So mga institution. So sila 'yon. So kung titingnan natin, yung binigay ni CryptoRover ay update ano naman, goods naman. So ibig sabihin tama naman yung source niya. So ayan yun, 102.81 million. So ito, isa rin to sa dapat chine-check nyo rin. Pero hindi ibig sabihin na porkit nagbenta sila ng worth 147.37 million, no, na nagkaroon ng outflow, tuluyan ng babagsak yung value ni BTC. So kung titingnan naman natin mga kapatid, no, karaniwan sa ako, chine-check mo dyan everyday. Tinitingnan ko siya everyday. Kapag tuloy-tuloy, syempre yung pagbenta, talaga makikita mo, yun, panigurado magkakaroon ng pagbagsak talaga yung market. Pero kapag ka kunyari, ganyan lang, yung kumbaga parang pa isang araw, tapos bigla may papasok na naman, magkakaroon na naman ng inflow na bagong pasok, mas malaki na naman. So, parang wala lang yan. For me, parang ano lang yan, fake bearish, no, ang nangyayari dito. Siyempre, pag may ETF outflow, anong tinitingnan kagad ng mga retail, no? Tayo yun, tayo. So, kapag yung ETF, yung mga institution, nagkaroon sila ng outflow, tayong mga retail minsan na nangyayari, takot na tayo. 'Di ba? Takot na tayo. Ang ginagawa natin, nagbebenta na agad tayo. So, 'yun, ganun yung play. Ganun yung ginagawa nilang play para magbenta tayo, 'di ba? Presyo, syempre, yung presyo niya bababa lang saglit. Parang liquidity grab nga lang ang mangyayari diyan eh, 'di ba? So, ngayon, yung mga mauutak, 'di ba? Ang gagawin nila, bibili sila sa diff, 'di ba? Kaya 'yun yung sinasabi natin na fake bearish, 'di ba? Kumbaga mapapansin niyo naman, hindi naman tuloy-tuloy yung outflow. So wala naman. Mapapansin naman natin, 'di ba? Yung iba wala naman eh. Oh. So tapos next diyan, syempre, yung market pwedeng mag-sideways lang, 'di ba? So anong ginagawa nila? So siguro papasok na yung February, maghihintay sila ng bagong CPI, bagong Fed, 'di ba? Yung bagong ETF data ulit, 'di ba? Yung macro news, yan yung mga pwede nilang i-check. Ngayon tayo as a retail, for me, dapat ano, no rush trade muna tayo. So kumbaga sabi nga nila, kung ako kasi wala na rin naman akong Bitcoin, wala na rin naman akong Ethereum, wala na eh. Kumbaga sabi ko nga, naghihintay lang ako ng laglag talaga eh, di ba? So, pero sa ngayon, syempre, karaniwan sa nakikita natin kapag ganyan lang naman, dapat ako, for me, hindi naman ako kakabahan sa ganyan. So, dapat patience muna. Kumbaga, no rush trade tulad ng sinabi natin, di ba? Kapag ilang araw na, kung titingnan natin, kapag sunod-sunod na yung outflow, so namomonitor mo na, ilang araw na yung nagkakaroon ng benta, syempre yan na yun. So, tapos sabay breakdown na ng support. Kumbaga kung tinitingnan natin, kung ang support ni BTC mo, sorry, nag-trade tayo nga pala ngayon no, sa gainers trade. So si Somi is nasa 47%, pumasok tayo. 18% na to, going to TP na pala ako dito. And si Pipin, point 4% pa lang. So far dito, kay Zomi ay 40% down na. Okay na tayo dyan. Good na tayo dyan. No? So, bang! So, ang alam ko, meron din ako dito kay BitGet. Kay Bitonix yun eh. Teka lang, check ko muna yung trade natin. Baka habang nag-news tayo, baka biglang ano eh. Kung umabot na kayo sa ganitong video nandito na kayo sa video na to, paki-subscribe lang ang ating YouTube channel para at least update tayo everyday. Tapos comment lang kayo dyan. Wala pala akong trade. Wala akong trade dito. So wala akong trade meron, ito. So, kay gold, negative, negative 25. Ano pala, kay silver pala. Kay silver and gold yan, mga kapatid na. Tapos Pipin, negative 2%. So okay lang yan, mababa pa. Wala pa sa kalingkingan ng ating cut loss. Pero dun sa iba,
good naman na tayo. So, balik tayo doon sa sinasabi natin na support. Minsan, syempre dito na tayo mag-check. B2Nix. So, punta lang kayo kay BTC. Tapos, syempre, maghanap kayo ng ano ba yung deep support nyo. Kasi tayo, ang support naman natin kay BTC noong nakaraan, yung sinasabi natin sa inyo, yung 98,000, di ba? Yung before na nag-aano tayo. So far, pwede tayo maghanap ng support dito sa area na to. Ano ba yung mga pwedeng i-break na support? Etong area na to, pwede din. No? Nasaan ba tayo? 15 minutes, wag. Sa 4 hours, pwede naman tayo mag-check ng 4 hours time frame. Ano yung pinaka-support? Sabihin natin 86 kasi ito yung isa sa pinaka binanatan nung ito yung pinaka hindi na break nung nakaraan. Ba't ganun? Bakit ayaw? Nako, ayaw. Ito pala. Extend line. Yung area na yan, possible. So, check lang natin pamagitan nitong outflow, no? So, every day. So, kinabukasan, pwede nyo din naman i-check yan kung nagkaroon ulit ng panibagong outflow. So, ito yan. Dito nyo naman makikita yung daily, 'di ba? So, isa to, kung hindi ka sure sa mga trades mo, no? So, tingnan mo to, itong mga outflow na to. Ngayon, magkaiba yung gainers trade kasi sa BTC. Kasi karaniwan sa mga gainers, fake pump yon talaga. Scam pump kasi ang nangyayari dito sa mga to. Dun sa mga ginagawa natin sa gainers strategy. No? Fake pump yan. Kumbaga, nilalaro lang talaga yan. So, si Bitcoin naman, hindi mo naman mapi-fake pump ng tuluyan yan. Kailangan mo ng malaking pera para makapag-fake pump ka dyan, di ba? So, ito, ano lang yan, kumbaga, syempre yung, kaya to lumilipad ng ganyan, iba naman yung market cap dito sa market cap nila BTC, di ba? So for me, nalalaglag talaga sila. Si Pipin, malaki na yung nilaglag nito kasi nag-75 na to, biglang nag-55 na to. Si Somi, nag-46 na to, nag-41. Kaya nag-profit tayo ng 20% dyan. Okay? So isa yan sa i-check nyo, no? So ito muna yung video natin sa ETF inflow and outflow para alam niyo na. Syempre yung Bitcoin ano pa rin, no? Syempre kung pwede rin kayo mag-check dun sa uh, greed index, di ba? Ayan o, Fear and Greed Index. Di ba? Pwede rin naman tayo mag-check dyan. So kung tinitingnan naman natin as of this time, no? So okay pa naman. So nasa fear ka na pero hindi naman talaga totally fear na fear, di ba? So nasa taas ka lang. Kasi naglabas nga si ETF ng outflow ngayon. No, kaya naggaganyan-ganyan sila. So still maintain pa rin for me, no, hindi pa naman ganoon ka takot-takot. Pero kapag ka kunyari nabasag na si for me si 86, si 82, ayan, bumalik ng 75, ayan, start buying ko na yan 75 pa unti-unti. No? Start buying na natin yung 75, 70, yan, 65, 60, 50, buying ko na yan. Sa Ethereum naman, ang buying ko naman nasa 2.6, 2.3, 2,000, tapos 1,700. Parang yung ginawa ko dati, yung mga maratagal na dito sa channel natin, nakita nyo naman yon, di ba? So, tapos meron pa ako isa nakita. Meron pa ako isa nakita eh. Si Robert din. Si Robert din ang nagano nun eh. Ito kasi, si Crypto Robert, talaga makulit to. Talagang lahat inaano nito na pag may, eto katulad nito, si Vitalik. Sabi niya, Vitalik says, if crypto keeps centering on gambling with no real world use, the industry will die fast. No? For me, tama naman yan yung sinabi ni Vitalik, no? So, bakit? Bakit siya tama, no? Bakit siya tama? So, yan yung sinasabi ni Crypto Robert, doon yan sa blog post ni Vitalik, no, sa Ethereum conference sa DevCon. Doon sa ETH Global Talks. Yan yung sinabi niya pero parang inano na lang niya, no, sinama rin na lang niya. So, para sa akin kasi simple lang naman yung sinasabi ni Vitalik dito. Kung puro sugal, 'di ba? At kung hype lang yung ginagawa mo sa crypto, madali talagang mamatay yung industriya. 'Di ba? Bakit? Kasi karaniwan casino style trading, 'di ba? Katulad ng mga meme coins na walang silbi, 'di ba? Walang real world use. Yung walang payment identity,
infra, coordination, walang gano'n eh, 'di ba? So, ano ang gusto niyang mangyari? Sabi ni Vitalik dito, syempre ang gusto niya yung crypto na may tunay na gamit. Kunyari, payments, smart contracts, 'di ba? Parang decentralized identity. Kumbaga real world system, yung finance, governance, parang ganyan, 'di ba? So hindi naman ano eh, kumbaga sabi ni Vitalik hindi naman against si Vitalik sa trading. Kumbaga parang ano lang, ang ayaw niya lang yung crypto eh maging sugal talaga. Kasi sabi niya parang walang silbi sa real world, parang sa tunay na buhay, parang gano'n. Yun lang naman na nakikita ko diyan mga kapatid, no? So yun, sana nagustuhan niyo yung discussion natin regarding dito. At tandaan niyo to ha, mahalaga to, tong Bitcoin ETF dashboard. Sana nakikita niyo to everyday. Okay? Sa mga merong Bitcoin, sa mga merong Ethereum. So ayan, pwede naman yan. US Ethereum, pwede niyo naman i-click yan. So, ang US Ethereum natin, ang net inflow ay nasa 63.53 million as of January 27. So, yan din yan. So, meron ding XRP. So, ayan. XRP naman, meron tayong inflow na 9.16. Di ba? May sold din. Di ba? O, mga positive sila. Dogecoin. So, wala kay Dogecoin. Kay US Link, o, meron din. LTC, wala. ABAX, so search nyo, baka may Sachi dito. Pero yun. So, yun lang para at least kahit paano, alam nyo din kung saan chine-check yung mga inflow and outflow. Okay? So, sa next video natin siguro, ibang discussion naman para at least alam natin step by step, hindi yung basta-basta na lang tayo nanguhula kung ano ba mangyayari kay Bitcoin. Di ba? So, pero ako, isa yan sa chine-check natin. Siyempre, importante yan. Bago tayo mag-trade, katulad yan, bago kayo mag-trade kay BTC, check nyo muna, may outflow ba, may inflow ba, di ba? Tapos, ano ba yung support and resistance mo, ano ba yung history, di ba? So, yun yun. Kumbaga sabi ko nga sa inyo, ang isang trading talaga masyadong malawak, masyadong bago ka mag-set ng isang trade is talagang totally check mo muna lahat ng yan, no? Magkaiba yung gainers trade. Sa gainers trade kasi natin, so talagang check natin yan, lahat ng lumilipad sa gainers trade, karaniwan 90% is bumabagsak din. Kaya tayo nagkaroon ng percentage strategy. Okay? Yun lang sa mga solid followers natin, no? So, this month, siguro gawa ako ng group, pero hindi yung group na kailangan natin ng signal, hindi ganon. Yung group na talagang totally nakaka-monitor ng gainers, di ba? Nakaka-monitor ng ETF, inflow, outflow, parang ganun siya. Hindi yung group na yung mga nandiyan, yung mga bago, tas manghihingi ng signal, saan sila papasok, hindi yung ganun, okay? Maganda yung parang ano tayo, may kanya-kanyang research para at least lahat tayo matuto. Okay? So, sa mga gustong pumasok sa BitGet and B2Nix, no? Nandiyan yung link natin sa description. At sa mga gustong pumasok doon sa Telegram natin, PM nyo lang ako by next week, I think February 1 or February 2, gagawa na ako ng group para at least kahit pa paano, nakakapag-usap-usap tayo. Okay, saludo sa inyong lahat.